Alright, magandang gabi, no? Sa inyong lahat dyan nanonood. Part 3 ho tayo dito na update sa may Davao City Coastal Road segmento or junction to Rojas Segmenta. So dito tayo ngayon sa may roundabout or rotunda, no? Sa Rojas Segment Coastal Road para ipakita ko sa inyo ang area, yung lugar, latest update, no? So dito today is December 6. Anong hitsura ho dito, no? Sa lugar. So yun na nga, no? Maliban sa construction na area na in-update natin kanina, part 1 and part 2, na yan na nga, level na yung lupa na tinambak nila, ipa-flattened, iko-compact nila para sa lagyan na siya ng tawag nito, asphalt, para bago mag December 15 madadaanan natin to dito. I mean, okay na siya, ready to use na siya by December 15. So maliban doon, meron tayong another update ho dito sa Rotunda roundabout. So kumusta na ba yung roundabout natin dito? Nasira na ba? Matagal na kasi itong tapos, matagal nang gawa. Yan nga lang, parang naalala ko, parang pinagbawal to dito munang pasukan ng mga taga rito, gawa nung may mga batang nagtatapon ng mga bubog, mga nagra-riots, nagsusuntukan, mga gano'n, no? So nagkakagulo. So ngayon okay na siya ulit. Nakita ho natin dito na may mga taon ng mga taga rito, no? Mga locals na naglalaro, no? Sa unahan, zoom in natin, no? Mayroong volleyball. May naglalaro ng volleyball. So nung mga huli natin punta dito, may mga nagtitinda, mga pagkain. Ngayon wala na. Wala tayong makikita. Pure lang talaga na namamasyal, nagpapahangin ng mga taga rito. Habang sila muna ay hindi pa mo pinagbawal dito na maglaro, no, ng basketball, volleyball, rather. Kasi wala pang dumadaan ng mga sasakyan. Kung may mga dumadaan at mga four wheels, mga vehicles, so yun ay pagmamayari ng mga nagtatrabaho, no, sa ating kalsada, sa ating coastal area. So ito yung roundabout. Ito. Ganda, no, Davao City, the best. Ayun, pinailawan na. Nice one. So from here we are facing south, north side of Davao. Northeast part of Davao City. So yung mga pailaw na yan na nakikita ho natin, hindi ako sure kung that's part ba yan ng Davao City or Island Garden City of Samal. Yan, no. So possible Samal, no, yung wharf. Tapos dito naman Island Garden City of Samal Isla. Time check 5:38, no. So may liwanag pa. Yun. Mountain. The largest beach resort island or island beach sa buong Pilipinas, Samal Island. So yun lang ha, update lang ha, pakita ko lang sa inyo yung yung hitsura. Yan, mga bata, mga tao, mga taga rito. So ano siya, park na siya, coastal road na, bypass road na siya, to shorten the travel time. So pwede pa siyang gawing for recreational purposes, no. So pwede siyang tambayan ng mga tao dito, maglaro, pahangin, palamig, no, para sa mga mental health na nila. So ibig sabihin, ang Davao City, isa sa may pinaka mababa lang yata ang mental health issue ng mga taga Davao City, gawa nung okay nga buhay namin dito. Meron na kaming libreng sakay na komportable, moderno, high-end, high-tech, world-class na basis. Libre, yun ha. So yun pa lang, talagang mababawas-bawasan na yung burden ho natin ng mga taga Davao City. Burden from una sa pamasahe, kita paano makatipid, no? Yung mga distansya pa naman, malalayong lugar. For example, Panakan, nasa 30 pesos din ang estudyante. 30, 25, gano'n, no? Pag estudyante. So malaking yun, tipid. So ibig sabihin, 25 pesos or 30 pesos, balikan, that's 60 pesos per day na matitipid ng mga magulang sa mga anak nila. Diba? So ano pa? Burden, no? Sa nagsisiksikan sa mga jeepneys. Oo. So nababawasan din yun. At pangalawa, nababawasan din yung burden sa kakatayo, like 1 hour to 2 hours bago ka makasakay ng jeep. Ganyan kaproblemado ang mga taga Davao during peak hours. So good thing, itong si Mayor Basti Duterte ay binigyan tayo ng 10 unit, no. Binilhan niya tayo, like kumbaga syempre siya yung mayor, siya yung nag-iisip kung anong the best para sa Davao City. Yun, kasi tayong mga ordinaryong citizens, tayo, no, busy tayo sa hanap buhay, busy tayo sa mga natin, mga daily businesses, ganun. Mga daily life. So galing, kasi yung natin, ating mayor ay talaga siya, no. Mayroon siyang common sense. So ito yun ha. So yun na nga, so mental health issue, mababa ang bilang niyan sa Davao City. Kasi nga may mga lugar tayong mapupuntahan gaya nito. Yun na nga, bali nababawasan yung burden ho natin. Free rides,
moderno high-tech na mga sasakyan, mga buses. Tapos ito pa, world class na coastal road na park na siya. Sa mga motorista naman, may mga sarili sasakyan. So yung burden din nila, hindi rin madaling magbiyahe ka. Mayroon ka sasakyan sa Davao City, tapos ganun ka traffic. Wala kang ibang madadaanan, walang alternative routes, kundi daan ka talaga sa mga main thoroughfare na kung saan doon talaga ang pinaka matinding traffic, no, congestion. So ngayon, hindi na magkakaroon ng road rage, although hindi naman masyadong nagkakaroon ng road rage sa Davao City, no? Meron man pero hindi ganun kalala kumpara sa Manila na nagbabarilan, no? So God forbid, wag naman sana kasi syempre ano tayo dito mga taga Davao, magmamahal tayo dito. So walang road rage masyado sa Davao City, pero syempre meron pa rin, no? May mga nagmumura, nagagalit, na high blood, nasa-stress ng mga driver, ng mga motorist gawa ng traffic. So ngayon, kahit paano, so yung kanilang mental health issue, malulunasan na yung problema nila tungkol sa traffic, kasi ito mabubuksan na itong pangalawang junction natin, second junction 2 or Rojas segment. Ibang galing. So talagang pang mayaman, pang mahirap ang Davao City, lahat ng status, lahat ng antas, all walks of life, no, dito sa Davao City ay pwede talaga, no. So talagang nababawasan ang problema dahil sa napaka-efficient na mayor na meron kami dito. Ang galing, di ba? Mga bata, syempre problemado yan sila sa bahay nila kasi yung mga bahay nila may mga hugasin, no, pinggan. So wala silang mapupuntahan kasi may kalayuan yung doon. Rojas sabi niyo, pwede naman sila doon kasi meron namang park din, mayroong linear park. Pero mas malapit kasi sa kalato dito. So meron sila problema sa bahay, yung mga magulang na nag-aaway. So imbes na mga kapitbahay sila, dito sila pupunta sa park, di ba? Magpapahinga. Yun, di ba? Magsa-sightseeing sila, mag-shooting star. Tama ba? Shooting star ba tawag doon? Pwede ka mapag-isa, pwede ka dito, no? May kasama, tropa, lahat, no? Pwede ka dito, napakagandang lugar. Presko ng hangin, malinis, hindi amoy burak, hindi amoy basura. Siyempre Davao City. Laking Duterte yan. Kaya disiplinado. Ito yun, latest update natin ito sa Rojas segment or Coastal Road Junction to Rojas segment roundabouts. O yung tuloy natin doon, hindi siya kita na ngayon kasi na, madilim na. Ayan. Galing. Sana okay na kayo, ha. Kuta na tayo dito. So mayroon na tayong nakuhang materials ulit, no, para sa pangatlong update na to dito sa ngayong araw lang, no, ngayong oras lang, December 6, Saturday. So Davao City is a child friendly city, Hall of Famer, Grand Slam, ano ba tawag dyan, basta lagi na lang kaming nananalo. Napakaraming award ang Davao City na nakuha sa mga ganyang bagay, no, sa mga ganyang awards. So bakit sa Hall of Famer ang Davao City as a child-friendly city? Kasi kita nyo naman, di ba? Ang mga bata rito ay most valued. Actually, lahat na may pantay naman talaga. Pero syempre, mas special, mas pinapangalagaan ng mga kabataan dito. Kaya nga, kaya nga yung si Tatay Digong andun sa dahig ngayon dahil nga sa paratang sa kanya, no? Na siya daw ay meron siyang mga EJK. Hindi naman totoo yung EJK. Like yun Hindi din siya state, anong tawag dyan? State sponsored killings, hindi ganoon. Yun, programa talaga yun, legit na operation, no. So yung mga manlaban, patay, for example, adik ka, di ba, o nanggahasa ka, heinous crime yung nakomit mo, nakasalanan. So syempre yan, kriminal na kasi yan. Alam nila kasi wala na silang takas, no, kulong talaga sila habang buhay. Kaya ang gagawin nila, lalaban sila sa pulis, makipagbaril kayo. Syempre mga pulis will trend yung mga yan, di patay, ayun. Syempre gagamitin niya ng mga pinklawan-dilawan laban kay Tatay Digong, kasi alam nila kasi kapag si Tatay Digong ang magiging presidente, at kahit hindi sa Tatay Digong, as long as Duterte, tuloy talaga yung tawag nito, tuloy-tuloy yung pagbabago sa Pilipinas. Syempre wala silang magagamit, di ba, na magpapahiro-hiro kunyari sila ganyan, na meron silang pakulong kahit naman palayain na after a few months, di ba. So yun, napalaya anak ni ganito ganyan, mayaman, pinakulong. So syempre medya blackout na siya, so wala na, pinalaya na yun, di ba. Pero yung sa mata ng mga taong mga nauuto nila, so lalabas na hero si Rizal Ontiveros, Dela de Lima, ganon, no. Pero sa kay Tatay Digong walang ganon. Talagang operation kung operation. Bawal kung bawal talaga. Kaya ayaw nila kay Tatay Digong, kay BP Sara Duterte o kahit sino Duterte, kasi hindi sila makakakurakot. So, it's a sign of corruption kasi yung mapapanggap mga traditional politician. Yung kunyari gagawa ng issue, gagawa ng problema, tapos lulutasin din nila. Parang ganun ba, no? Na for example, si Irap Estrada, nagtatapon siya ng basura sa Manila Bay.
Tapos for photo ops, kunyari ano siya, may pagpapahalaga sa kalikasan. So meron siyang net, no? So fish net patawag do basta yung ano, yung kinukuha niya yung ano, ninit yun. Meron siyang net na bit-bit, kinukuha niya yung mga basurang, tinapon lang din nila. Oh, tapos camera action ganun. Oh. So, kunin mo yung mga basura, tapos nakuha yun ng medium. Ano yan? Ba't tinatapon? Hindi ko kunin din yan ni Mayor Estrada. Photo ops lang ba? Ganun. Di ba? Ganun yun. So, gumagawa sila ng problema na isasolve lang din nila. So, ang lalabas niyan, traditional politician sila na lalabas sa mga tao na, ay, mabait si Rep Estrada. So, ganun din yung mga Pinklawan, Dilawan. Walang pinagkaiba. So, gumagawa sila ng problema na meron man talagang existing na problemang tunay talaga, di ba? Oh, heinous crimes, di ba? Mga drug-related syndicates, marami dyan. Sadyang tamad lang kasi talaga silang mag-fix, and worst pa dyan is talagang ano sila involved, no? Kaya gagawa-gawa sila ng ano, kunyari problema, ganun lang. So politika, larong politika, traditional. Kaso nga lang itong mga Duterte, hindi ganun tunay, no? Ang kailang serbisyo. Kaya ayun, ayaw nila sa mga Duterte kasi nga hindi sila makapagpangurakot, hindi sila makapagstay sa power longer hanggat may mga Duterte, or worse talaga, para sa kanila worse talagang ma-eradicate sila, magiging irrelevant. Actually irrelevant naman na sila ngayon maingay nga lang talaga sila kasi tropa nila ngayon sa BBM, no? So gobyernong tropang bangag, gobyernong bangag plus mga makakalawang grupo ng mga Pinklawan, Dilawan. So join forces sila against sa mga Duterte forces, pero wala Duterte pa rin pinaka majority. Like ipagsama-sama yung ano, yung trust ratings ng loyalista nga and Pinklawan, hindi pa rin nangangalamin, parang kalahati pa rin, no? Kalahati lang sila sa dami ng mga DDS. Diba? Napaka-advantage pag taga Davao ka, kahit paano. Swerte kami dito, feeling blessed, at araw-araw naman yung pinagpapasalamat dito for having such a good leader sa Davao City. Ganon. So wish din namin talaga na maging ganito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung paano yun, no? Kasi wala parang gusto na namin maghiwalay ang Davao City. Ayoko Mindanao, kung pwede lang Davao City na lang, enough na kami dito mabuhay. Parang ano lang parang Singapore lang kasi ang Davao City, ang lawak, diba? So kung nagawa ng Singapore, magawa rin ng Davao. Kita niyo naman sa Davao City ngayon, diba? Despite of kahirapan, crisis, pero Davao City continuous ang economy growth namin dito, diba? So ibig sabihin, kaya naming mag-prosper without even national governments, ganun. So that would be all. Thank you for watching. Dami ko ng dito na mga naging topic na side trip tuloy. Sana lang update lang dito sa Coastal Road. So this is where our taxis go. We'll spend money. Ang kinano naman to ni Bangag, of course, greeted grabber, adik, wala naman kasing ginagawang trabaho. So angkin na lang, angkin. Di ba? Ganon 'yun. Pero siyempre, mulat naman tayong mga taga Davao, mulat tayong mga Pilipino, of course. Alam natin kung sino yung gumagawa ng trabahong maayos at sino yung mga nagnanakaw lang.